Ang nakaraan. Nang magawang matalo ni Kairam ang Relic Serpent, agad nagpakita ang Goddess of Water. Dito naman nalaman ni Sean na magkakilala si Kairam ang nilalang na ito, na may nangyari sa nakaraan na hindi niya alam kung bakit galit na galit si Kairam. Kasabay noon, kahit sinabi ng nilalang na ito na wala si Alice, pakiramdam niya na alam ni Sean na naririto sa lugar na ito si Alice. Pagpapatuloy, nang makaalis na ang ating bida sa lugar na ito, nagpatuloy na si Alice sa looban upang simulan ang kanyang dapat gawin, at dahan-dahan itong tumatapak sa sagradong tubig na ito. Dito ay parang nagdarasal itong si Alice, sabi nito, "O Lady Aquanis, ina ng tubig," nangungusap ito ngayon sa estatwang bagay na ito na sinasabing pinagmulan ng tubig. Dagdag pa ni Alice, "Naririto po ako, inihanda ang aking sarili para tanggapin ang iyong kapangyarihan, pakiusap tanggapin mo ang aking pagsusumamo." Sabi nito, na sinisimulan na niya ang ritual para makuha ang kakaibang lakas. Habang ginagawa iyon ni Alice, si Marian sa likuran nito ay pinapanood ang ginagawa ni Alice, nakabantay para tulungan ang ating bida, lalo pat delikado ang ginagawa nito. Ibang klase, para sa isang tao ay nagagawa niyang maging matibay sa lagay na iyan, save nito, na kinakausap ang kakaibang nilalang sa balikat niya. Sumagot ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tao na may ganyang katibay na paninindigan. Ito ang maliit na version ng Relic Serpent, sabi pa nito, isang buwan na rin ang lumipas nang simulan nitong tanggapin ang kapangyarihan ng Diyos-Diyosa ng tubig. Ang tubig sa temple na ito ay ang esensya, o ang kauna-unahang tubig na ipinagkaloob ng Diyos-Diyosa ng tubig sa mundo ng mga tao, kaya hindi basta-basta ang tubig sa lugar na ito at ang dumadaloy na enerhiya sa tubig na ito. At kung magagawa nga ni Alice na makuha ng buo ang enerhiya ng tubig na nagmamula sa lugar na ito, tiyak na magtatagumpay siya na mapasaka niya ang kapangyarihan ng Goddess of Water, at maaaring siya ay maging bagong nilalang ng Diyos-Diyosa ng tubig. Dagdag pa ng nilalang na ito, kaya lang hindi magiging madali ang bagay na iyon, dahil hindi kakayanin ng katawan ng isang tao na tiisin ang ganung uri ng proseso, kahit gaano pa katindi ang gawin mong tulong, hindi natin may aalis ang limitasyon ng kanyang katawan bilang isang tao. Sabi pa nito ni Marian, "Alam ko iyon, narito lang ako dahil gusto kong tulungan siya sa abot ng aking makakaya." Sabi pa ng Relic Serpent, "Kung pahihintulutan mo ako, may gusto sana akong itanong," sabi ng maliit na nilalang. "Sige magsalita ka Relic Serpent," sabi ni Marian, "Wala naman, tungkol lang ito doon sa batang nagmamay-ari ng Demon Blade, kilala mo ba yung Kairam na iyon?" Tanong nito, bahagya siyang natigil sa pagsasalita, at lumalim ang iniisip, at biglang sumagot, sabi nito, "Iyon ba? Siguro sabihin na lang natin na isang masamang pagsasamahan ang mayroon kami noon," sabi nito. Dagdag pa ni Marian, "Napatay ko ang dating nagmamay-ari sa sandata ng batang iyon." Paliwanag nito sa Relic Serpent, na si Kairam ngayon ay hindi pa rin kinakausap ang ating bida. Nakatitig si Sean sa kanyang sandata ngayon, sabi nito, bakit tahimik pa rin si Kairam ngayon simula ng mga araw na iyon? Ano ba talagang naging relasyon nito sa dragon na iyon? Para magkaganito siya, sabi nito, na may katagalan na siyang hindi kinakausap ni Kairam. Nena si Sean sa kanyang punyal at hindi pa rin siya kinakausap nito, kaya agad niya itong inihagis. Naubod lakas naman tumama sa may pinto, na nasa likod naman nito si Hastia, na agad kinabahan sa sobrang takot, dahil muntik na siyang matamaan nito. Agad na pasalampak sa sahig si Hastia sa takot nito, nanginginig ang katawan, sabi ni Sean, "Anong? Bakit ka nandyan? Anong ginagawa mo?" "Diyan." Tanong nito, "Wala, tinitignan ko lang kung okay ka ba. Muntik na akong mamatay roon," sabi nito. "Ano, ang isang tulad mong maliit na bata ay nag-aalala para sa akin, anong dahilan naman kaya?" Tanong nito, sabi ni Hastia, "May nakita akong pangitain patungkol sa hinaharap mo Sir Sean," sabi nito sa ating bida. Sabi naman ni Sean, "Pangitain na naman, sige nga, anong lagay ng panahon bukas?" Tanong nito, na agad na namang natahimik ang isang ito, "Hindi. Hindi yan," sabi nito na nahihiya na. Dahil pinapamukha ni Sean na isa siyang huwad na propeta. Sabi naman ng ating bida, "Ayan, talagang maaasahan ka talaga. Mas maigi pa na matulog ka na lang, oras na para sa bata na matulog," sabi nito, na agad namang naiinsulto si Hastia, kaya nagalit ito. Kaya lang kahit na ganun,
hindi pa rin mawala sa isipan at puso ng batang ito ang mga bagay na nakita niya patungkol sa ating bida, kasi nag-aalala ito ng sobra. Ang nakita ni Hastia ay nakatayo ang ating bida sa harap ng Nephilim, na ang ibig sabihin ay nalalapit ang oras na makakaharap uli ng ating bida ang tunay na Nephilim na nakalaban niya noon. Sa kabilang banda naman, sa lugar ng Black Fog, dito si Eru ay payapa na nagkakaplang, na walang anumang pangamba na iniisip na posibleng mangyari sa kanya o sa ating bida. Ayun na nga, parang nagkakaplang ito sa malamig na panahon, sabi nito, ang sarap ng buhay, napakapayapa, matagal-tagal na rin na hindi ko na-enjoy ang mga ganitong sandali, ang mga ganitong sandali ng kapayapaan ay ang nagpapanatili ng estado ng isang Diyos-Diyosa na katulad ko. Dito naman ay naiinis itong si Sir Ika sa kanyang nakikita, sabi nito, naiingit ako sa pahayahay na buhay mo ngayon rito, sabi naman ni Eru, bakit? Ganito talaga ang buhay ng isang Diyos-Diyosan na katulad ko, sabi nito. Sabay buntong hininga nitong babaeng ito, sabi niya, naglagay ka ng anumang bagay sa sale ni Sean, kaya lang sa oras na malate siya tiyak na isang malaking problema ang kahaharapin niya, sabi nito, na ang ating bida pala ang pinag-aalala nitong si Sir Ika. Sabi naman nitong si Ero, aba, talagang wala ka paring tiwala sa batang iyon, sabi naman ni Sir Ika, ang sinasabi ko lang masyadong maaaga para magpakakampanti tayo rito, sabi naman ni Ero, ayun na nga siguro kailangan ko na lang patunayan sa iyo para maniwala ka, sabi nito. Dito naman ay agad na nagulat ang isang ito sa kanyang narinig, patunayan. Ano na naman pumapasok sa isip ng isang ito, anong ibig mong sabihin? Tanong nito, sabi pa ni Ero, papatunayan ko sa iyo na ang 3 taon na pananatili niya nakasama ako ay hindi lang walang saysay, sabi nito, na may halong pagyayabang na si Sean ay hindi na normal na nilalang ngayon, na hindi na ito basta-basta matatalo ng mga Nephilim na nakalaban nito noon. Sa lugar naman kung saan naruroon ang ating bida, naglalakad ito ngayon sa hindi malamang lugar na ito, mag-isa, at tahimik ang paligid. Dito ay naglalakad si Sean, at dito ay hindi niya moari ang pakiramdam na nararamdaman niya ngayon, dahil aalis siya na para bang walang nangyari. Sabi nito, pumunta ako sa Fruina para hanapin ang prophet, kaya lang hindi ko pudeng isama ang batang iyon sa mga laban na kahaharapin ko, sabi nito, na tinakasan pala niya ng palihim si Hastia. Bigla-bigla namang lumitaw si Marian sa tabi ng ating bida, sabi nito, aalis ka na ba tao? Sabi naman ni Sean, naparito ka ba para makitang umalis ako? Tanong nito kay Marian. Sabi pa ni Sean, ang Elemental Dragon ay talagang pumunta pa rito para lang makita akong umalis. Isang malaking karangalan iyon para sa akin, sabi naman ni Marian, bahala ka sa kung anong isipin mo, tulad ng sinabi mo, naparito ako para paalisan ka rito sa lupaing ito, sabi ni Marian. Sabi naman ni Sean, huwag kang mag-alala, wala akong balak na hindi maganda. O gumawa ng gulo sa lugar na ito, aalis ako ng payapa, kaya maaari kang mapanatag, sabi nito kay Marian. Sabi naman ni Marian, nakakagaan ng pakiramdam na bukas ka sa pakikipag-usap, hindi kagaya ng Demon Blade mo. Pumunta ako rito, para puwersahin ka sanang umalis kung talagang mananatili ka pa rito, babala nito ni Marian. Dito naman ay biglang bumalik sa isip ng ating bida ang bagay na patungkol kay Marian at kay K-Ram. Nagtanong ito, anong mayroon sa inyo ni K-Ram? Tanong nito kay Marian. Napangiti na lang si Marian, at nagsabi, pwede bang tanungin mo na lang siya, mukhang hindi kayo okay dalawa payo ko lang, mas maigi na magkaayos kaagad kayo ng mas mabilis, sabi nito sa ating bida, na pinagtakhan naman ni Sean kung anong ibig sabihin nito. Anong ibig mong sabihin? Seryosong tanong nito na puno ng pagtataka, sabi naman ni Marian, sinabi ko lang ito dahil baka kailanganin mo ang Demon Blade na iyan kaagad. At pagkatapos sabihin ni Marian ang mga bagay na iyon, biglang nakaramdam ng kakaibang sakit ang ating bida sa kanyang dibdib ngayon, may kakaibang nangyayari sa seal sa kanyang dibdib. At isang liwanag ang lumabas sa kalangitan, isang tanda na lalabas muli ang Nephilim na gustong tapusin ang buhay ng ating bida, patunay na ang mahika na nilagay ni Ero sa dibdib ni Sean ay nawala na, kaya nagtataka ang ating bida kung bakit kaagad itong nawala. Sabi ni Marian, mukhang ang mahika na nilagay sa iyo noong nakita kita ay mukhang unti-unting nawawala na, sabi nito. Dito ay nagtaka si Sean kung bakit ang spell na nilagay ni Ero sa kanya ay nawawala na ng epekto, dahil alam niya na dapat ay may sapat pa siyang oras,
Nagtanong si Sean, ang gusto mo bang sabihin sa akin na ang perception manipulation ay biglang inalis sa akin? Tanong nito kay Marian. Lumingon ng bahagya itong si Marian sa ating bida, at nagsabi, isa lang ang ibig sabihin niyan. Ang katapusan mo ay nalalapit na, sabi nito sa ating bida, dahil lalabas na naman ang mga nilalang na gustong tapusin ang buhay nito. Walang hiya ka talaga Ero, sabi nito, na galit ngayon kay Ero, dahil pinaglalaruan na naman siya ng Diyos-Diyosan ng Black Fog. Ang eksena ay biglang bumalik sa lugar ng Black Fog, at dito ay biglang nabahing itong si Ero nang hindi niya maintindihan ang dahilan kung bakit siya nabahing. Matapos noong, agad itong nag-isip kunwari at nagsabi, bakit ganon? Mukhang may nakaisip sa akin ay, bakit bigla-bigla na lang akong nababahing? Sabi nito, si K-Ram naman ay galit na galit ngayon. Sabi nito, sira ulo ka ba? Malamang sinusumpa ka na ng isang iyon, balak mo bang patayin ang tagapagmana mo? Tanong nito kay Ero. Agad tumayo itong si Ero, at nag-inat-inat pa na para bang matutulog na ito. Sabi niya, ano ka ba, di ba sinabi ko na nga sa iyo na hindi siya mamamatay? Sabi naman ni Sir Ika, adik ka ba? Di ba ang kalaban niya ay isang sentinel ni Long Endel? Hindi basta-basta iyon, sabi nito na talagang nag-aalala para sa ating bida. Bahagyang naglakad ito si Ero, at habang nakatalikod ito kay Sir Ika, ang salita ito, sabi niya, ako mismo ang nagturo sa batang iyon sa loob ng 3 taon, wala akong makitang dahilan para matalo ang isang iyon, sabi naman ni Sir Ika, may patunay ka ba para maging sigurado ka ng ganyan? Tanong nito, sabi naman ni Ero, ayan o, ito ang sinabi sa akin ng Oracle, mananalo raw siya, sabi nito, dahil nang maghagis ng punyal si Ero, tumama ito sa win, kaya mananalo raw si Sean. Sa kabilang banda naman, sa lugar kung saan naruroon ang ating bida, dito ay nakikipaglaban na si Sean sa Nephilim. Sa paglitaw pa lang ay talagang umatake na kaagad ito sa ating bida. Nakitang-kita naman ang bigat ng pag-atake ng kalaban, dahil talagang ang mukha ni Sean ay hirap na sanggay nito. Ayun na nga, hindi lamang isa ang nasa harapan nito, kundi marami-rami rin, hindi na peke ang mga ito. Talagang tunay na mga Nephilim ang mga ito na lumalaban sa ating bida. Gulat na gulat si Sean sa pangyayari, at naiinis pa ito, bakit pa raw sa mga sandaling ito inalis ni Ero ang spell sa kanyang seal, dahil tulog na tulog si K-Ram, sabi nito, hindi man lang gumising si K-Ram, ibig bang sabihin nito na kailangan kong laban ang mga ito na mag-isa. At habang nag-iisip si Sean ng kanyang mga gagawin, biglang sumugod na ang isang Nephilim pasugad sa kanya, na may intensiyong tapusin na ang kanyang buhay, na ang ating bida naman ay hindi na makatakas sa sitwasyong kinalagyan niya ngayon. At isang napakatinding pag-atake ang pinakawalan ng kalaban, na talagang sa lakas nito, ay hindi na makita ang ating bida sa lugar na kinatatayuan nito, wasak na wasak ang lugar na ito. Ayun naman pala, mabilis itong naiwasan ni Sean, sabi nito, Mist Flight, Raging Fog Storm, tawag nito sa pamamaraan na gagamtayan niya laban sa kalaban na kaharap niya ngayon. At ayun na nga, nagpakawala ng isang pag-atake itong ating bida, malakas ito, kaya lang wala itong taglay na lakas na mula kay K-Ram, kaya purong lakas at abilidad lamang niya ang kanyang ginagamit ngayon laban sa kalaban. Matapos ng pag-atakeng iyon, agad nanlaki ang mga mata ng ating bida, dahil wala siyang nakitang pinsala sa ginawa niyang pag-atake sa kalaban, kaya talagang delikado siya sa labang ito pag hindi siya tinulungan ni K-Ram. At sabay umatake na naman ang kalaban sa kanya, na mabilis ring inatake ng kalaban ang sandata nito, para sanggain lang siya nito. Kasabay noon, ay agad siyang tumakbo para umiwas at bahagyang lumayo rito, na mabuti na lamang ay hindi siya napuruhan ng pag-atake ng kalaban, at tumama lamang sa sahig. Sabi nito, kung wala ang kapangyarihan o lakas ni K-Ram, hindi ko man lang magawang gasgasan ang armor ng isang iyon. Sabi nito, na talagang may limitasyon ang kakayanan ng isang tao para talunin o kalabanin ang isang nilalang na mula sa level ng isang Diyos-Diyosan, kaya ganun na lamang ang pag-aalala ni Sean. Nakatingin ngayon si Sean sa nilalang sa kanyang harapan, at malinaw sa kanya ngayon ang diferensya ng lakas ng isang tao sa mga nilalang na nasa harapan niya, dahil may isang malaking pader sa harapan ng mga tao na hindi nila kayang lampasan ng sariling lakas. Kaya lang biglang ngumiti itong ating bida, sabi nito, oo. Kung normal na tao hanggang dito na lang talaga, sabi nito, na mukhang gustong sabihin ng ating bida, na hindi siya normal na tao,
kaya may ibang paraan. Tatlong Nephilim ang kaharap ngayon ni Sean, tatlong nilalang na ang antas ay mula sa mga nilalang na hindi sa mundo ng mga tao, kaya kitang-kita ang kinaibahan ng lakas nito kay Sean, kung walang tulong ng lakas ni K-Ram, sabi naman ni Miriam habang nanunood, mukhang natutunan mo na bata kung hanggang saan ka lang talaga. Sabi ni Marian, may isang higanteng pader sa harapan mo, na kahit anong gawin mong pag-akyat ay hinding-hindi mo malalampasan ito ng sarili mo lang lakas, na hindi kayang lampasan ng isang tao ang kapangyarihan ng isang Diyos-Diyosan, sabi nito. Agad itong napangiti sa sitwasyon ng ating bida, sabi nito, ngayon, anong gagawin mo tagapagmana ng Black Fog? Sabi nito na natutuwa sa mga susunod na hakbang ni Sean. Dito ay biglang itinaas ng ating bida ang kanyang punyal, ngunit ang talim nito ay hindi nakatutok sa kalaban, kundi sa kanyang katawan nakatutok ang talim nito na balak atang mag-suicide ng ating bida. Dito ay agad noindang itong si Marian, nagtataka sa gagawin ni Sean, anong ginagawa ng isang iyon, nasisiraan na ba siya ng bait? Tanong nito, sabi naman ni Sean, kung hindi ko magagawang lampasan ang pader na ito bilang isang tao, ang kailangan ko lang gawin ay ang isuko ang aking pagiging tao, nakangiting sabi nito. Sabi ni Sean, ibibigay ko sa iyo ang matagal mo nang gustong makuha, kunin mo ito ng buo K-Ram, sabi nito, na mukhang ibibigay na ng ating bida ang kanyang katawan kay K-Ram, para lang malampasan niya ang limitasyon bilang isang tao, at magawang harapin o talunin ang mga kalaban. Dito ay naging malian kay Marian ang gagawin ng ating bida, ano? Hindi ito maaari, isusuko ba niya ang kanyang katawan para sa demonic sword na iyon? Pag-aalala at pagtataka nito. At ayun na nga, agad na binaon ng ating bida ang kanyang sandata sa kanyang katawan, para ma-unlock ang isang panibagong kakayanan at karakter sa kwentong ito. Kasabay ng ginawang kakaiba ng ating bida, dito ay biglang nagising sa pagkakatulog itong si Hastia, at ramdam niya ang kilabot na nangyayari ngayon kay Sean. Agad itong napangon, at nagsambit ang pangalan ng ating bida, Mr. Sean, tawag nito sa ating bida, na punong-puno ng pag-aalala. At napalingon pa ito sa kawalan, alam niya na lumalaban ngayon si Sean at delikado ang buhay nito ngayon, kaya ganun na lamang ang lungkot at takot na nararamdaman nito ngayon. Sabi ni Hastia, wala na siya sa sarili niya ngayon, sabi nito, iyon ay dahil hindi na si Sean ngayon ang nagmamay-ari ng kanyang katawan, habang nagkakaroon ng pagbabago sa katawan ng ating bida, ang mga kalaban ay nagmamadaling sumugod na rito. Ayun na nga, tuluyan na ngang nakuha ni K-Ram ang katawan ng ating bida, kontrolado na niya ngayon ito, kaya ganun na lamang ang tuwa nito sa mga sandaling ito, dahil napasa kamay na niya si Sean. At sa isang iglap, isang guhit ang agad na kumawala sa kawalan, napapunta sa isang ito nang hindi niya namamalaya na may umatake na pala sa kanya. Bagsak, talsik ang isa sa mga Nephilim na nakatikim ng panibagong lakas ng ating bida, kaya lang hindi na siya ang may kontrol nito. Tuwang-tuwa na ang isang ito sa nangyayari, tuwang-tuwa sa kasabikang kanyang nadarama ngayon, dahil sa wakas ay nagawa na niyang makuha ang katawan ng ating bida. Ang dalawang Nephilim na ito ay biglang napahinto sa kanilang pag-atake, iyon ay dahil may kakaiba na ngayon sa batang kaninang gusto nilang patayin. Sabi pa nito, ibang klase, hindi ko inaasahan na ganito ko makukuha ang katawan na ito, paano ko ba mapapaliwanag ang pakiramdam na ito, sabi ni K-Ram, na tuwang-tuwa ngayon, na ibang-iba na nga ang kanyang anyo ngayon. Agad pa itong lumingon sa isang direksyon, at nagsabi, maraming salamat, sambit nito, na hindi malaman kung ang pinasalamatan ba nito ang mga Nephilim, o baka naman si Marian na siyang pumatay sa kanyang dating master ang sinasabihan nito ngayon. Ano kaya ang mga susunod na mangyayari? Tatapusin rin kaya nito si Marian? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment, maraming salamat.